Ano bang threat ni Pastor Kibuloy and his group to the United States or the Philippine administration? Bakit ang lalim ng galit nila? Sa dami ng problema ng Pilipinas, bakit si Apostol Apollo Kibuloy yung pinadalhan pa ng 2 batalyon? Isipin mo, nagpadala ka ng 2 batalyon sa religious group, unarmed. Tapos nagpadala ka sa West Philippine Sea or South China Sea ng 7 sundalo na kinawawa doon. Hindi ba yon parang ironic? Sinabi niyo po kanina na ang presensya ng US soldiers sa Pilipinas ay unconstitutional. Paano naman po yung intervention nila sa mga religious communities like KOJC at si Pastor Apollo C. Kibuloy po ang target? Anong implications niyan, sir? Bakit hinahabol nila si Pastor? That is basically the question that boggles me. Kasi nga ano bang threat ni Pastor Kibuloy and his group to the United States or the Philippine administration? Bakit ang lalim ng galit nila? Sa dami ng problema ng Pilipinas, bakit si Apostol Apollo Kibuloy yung pinadalhan pa ng 2 batalyon? Isipin mo, nagpadala ka ng 2 batalyon sa religious group, unarmed. Tapos nagpadala ka sa West Philippine Sea or South China Sea ng 7 sundalo na kinawawa doon. Hindi ba yon parang ironic na ang tapang ng gobyerno natin apihin ang mismong mga Pilipino na wala namang kalaban-laban, religious group. Tapos, dating sa China, 7 lang na ipadala natin. So, maraming mali na sa decision making and policy ang administration natin. And the fact that we allow the United States Army or personnel to be personally involved is an act of war. Kasi nga, sinasaktan na yung mga Filipino citizens pag yung mga drones nila ay makakapatay na ng mga Pilipino. So, it really bothers me kasi nga, nakapasok yung foreign force sa atin tapos they can freely do what they want. Tapos pag sila makapatay ng Pilipino, basta na lang sila alis. Tulad nung CIA na nakapaputok ng bomba dyan sa Davao na basta na lang nila evacuate, hindi man lang na prosecute. So that's why I wrote an article and it's getting lots of share. We are at war. Kasi nga nang himasok na ang foreign force sa atin at I don't believe na target na nila ang na makipaglaban sa China ng harap-harapan. I have a good reason to believe and people have reason to believe that yung presence ng United States forces dito is first to subdue or neutralize the possibility of Filipino resisting the presence of the American forces. Kasi nga they are not part of our community. They are a foreign force that invades us or nahimasok sila. Kalaban natin sila at they don't have any right to oppress or target any Filipino. So talagang, actually, we are at war.